Hi everyone! It's your girl Sweet. So, sa video ito, pag-uusapan natin kung kaya nga ba ang 48 hours na work limit restriction here in Australia para sa mga international student. So, yun. Magbe-base tayo ng mga example na salary ng aking mga kakilala. And let's see kung kaya nga ba. Since a lot of you guys nagtatanong sa akin about niyan. And nagre-request na i-vlog ko to. So, before anything else, maghanap muna ako ng pwesto kung saan ako makakaupo ng maayos. Hello! I'm back. So, dito ako uupo po pwesto. Yes, Tito Boy. Showbiz yarn. So, ngayon, the question is, bakit ka pupunta dito sa Australia? So guys, may iba't ibang factors ng mga international students kung bakit sila pupunta dito sa Australia. Yung iba ay pumunta sila dito dahil gusto nila ng PR pathway, yeah, like permanent residence, dahil for to build a family para sa anak nila na may magandang environment, yung services sa government, and more pa. So, yung iba, pumupunta dito for, para sa experience, for their career growth. And, isa na ako doon. So, wala pang planong mag-settle down. So, it's either pumunta ka dito para ma-PR, or pumunta ka dito for life experience and career growth, or pumunta ka dito para matulungan mo yung family mo sa Pilipinas. Guys, reality yan sa atin ng mga Filipino. Yung iba pumupunta talaga dito dahil mostly sa mga international students dito, pumupunta dito para matulungan yung sarili nila at matulungan nila yung family nila na nasa Pilipinas. Kaya 'di ba, in reality, ang dami sa atin na nangungutang talaga sa Pilipinas para makapagpunta dito sa Australia. Pero ngayon na bumalik na ang 48 hours work limit restrictions, kaya ba? So now, pag-usapan natin yung tuition fee. Dahil tuition fee talaga ang number one na binabayaran natin as international students, and number one na napakamahal at nakabawas talaga sa salary natin dito. So, based sa mga kakilala ko, iba't iba yung way na pagbayad ng tuition. And mostly, sa mga nag-aaral dito is, it's either diploma yung kinukuha. And very rare lang yung kilala ko na nag-aral dito ng masteral, doctorate, or bachelor's. So, mostly talaga is diploma. And yeah, isa na ako doon, diploma yung course na kinuha ko dito. So guys, yung tuition fee ko, nagbabayad ako ng tuition fee 1,000 a month from January until June. So meaning, from July onwards, July hanggang December, wala akong tuition fee na babayaran sa mga month na yun. So, ibig sabihin, makakahinga ako. Yan yung times na makakabawi ako. So, ngayon, yung iba naman nakakilala ko, nagbabayad sila yung tuition fee every 3 months. Pero yung tuition fee na binabayaran nila every 3 months, like 2,500, for example, nagbabayad sila March 2,500, then sa May na naman, 2,500. So, yung mga students na yun, yan yung tuition fee. Iba't iba kasi yan guys eh. Depende sa school and depende sa course mo. So, yung times na yun na hindi ka pa nagbabayad ng tuition, nakakahinga ka. But then, you have to be rational, to be practical. So, sa mga buwan na hindi ka nagbabayad ng tuition, kailangan mong yun yung mga times na need mong mag-save. Kibali, every time na nagkakasahod ka, mag-save ka na ng money for the tuition. Okay? So, let's talk about salary here na 48 hours. For example, yung friend ko, classmate ko, nagtatrabaho siya sa Krispy Kreme. Arot, babe! Sorry, sinama kita dito, pero
Hindi ko ipapakita yung mukha mo. Pero ikukwento ko sila sa kanila yung salary mo. Sorry naman, patawarin mo ako kung nanonood ka nito. So, yung friend ko, classmate ko, yung salary niya sa Krispy Kreme is $30 per hour. So, may work limit siya na 48 hours per fortnight. So, sa $30 niya na per hour na sahod, may tax pa yan. So, parang yung cash on hand, after tax na makukuha niya is nasa around $27 per hour. So, let's do the calculation. Wait lang, I need a calculator. Hi! I'm back. Oh my gosh, mangchan ko. So, ayan, gamitan natin ng kodigo. So, guys, i-calculate natin yung salary ng aking classmate. Nadamay pa, no? Damayin natin siya. So, doon na tayo sa after tax. Yung makukuha niya. So, yung makukuha niya is 27 per hour. Kasi may tax pa siya na babayaran. So, 27 times 48. Okay? Wala akong calculator kasi ang cellphone ko nandyan, ginamit ko. So, sa 48 hours, 27 times 48, nasa around 1,296. So, in a month, nakaka-receive siya ng times 2. So, in a month, 2,592. Ang rent niya is nasa 150 per week. So, in a month, 600. So, 2,592 less than sa rent niya na 600. Meron na lang siyang 1,992. Meron din siyang binabayaran na plan eh. So, mobile plan niya is $200. So, 1,992, i-deduct nyo na ng $200. So, meron siyang estimated 1,792. And sa transportation niya, sabihin natin, i-fix na lang natin ng 200 a month, 200. So, 1,792 less 200 is, meron na lang siyang 1,592. Now, let's proceed sa kaniyang grocery. Sabihin natin na ang grocery niya is aabot ng 300 in a month. So, 1,592 minus 300, meron na lang siyang 1,292. And aside from that, kailangan natin i-consider yung leisure. So, leisure, yung mga wants, yung mga gusto natin, mga need, kailangan natin bilhin para sa sarili natin para hindi tayo mabaliw. Para di tayo maano dito. Kailangan natin yan. Like sini or other mga bagay na makakapagsaya sa atin. So, sabihin natin mag-budget siya ng 200 in a month. So, meron na lang siyang 1,092. But, hindi pa natin sinama ang tuition, guys. Ang tuition ng classmate ko, sabi nga, yung diniscuss ko kanina, tuition namin is monthly from January hanggang June, 1,000. So, meron siyang natira na 1,092. Sabihin natin na may tuition pa siya na babayaran. Itong 1,092 niya, less than 1K na tuition. So, meron na lang siyang natira na $92 per hour. So, ang tanong, kaya ba? Yes, oo, kaya. Nakaka-survive ba? Yes, oo, nakaka-survive. Nakakapag-ipon ba? No. Hindi nakakapag-ipon. Pero, depende pa rin yan sa'yo kung paano mo i-handle yung financial mo. Pero kung galing kang mag-manage ng pera mo, tapos makakasave ka naman talaga. Pero, you have to be contented. Like, makontento ka na sa buwan na to, nakakasave ka ng $50, $100. Alam mo yun, at least, hindi ka na-empty, hindi ka na-zerohan. But, here's the catch. Hindi lahat may $30 per hour ang salary. Merong iba, mostly, na international students here is nasa around 21 lang yung sahod nila. 21, 22, 23, 24. So, iba't iba. So, now, mag-calculate. Tingnan natin yung mga nasa $21 per hour yung sahod. So, sabihin natin 21 after tax na to.
21 times 48 is 1,008. So, times 2, 2,016. So, sabihin natin na ang student na to is, ang rent niya ay 150 per week. So, magbabayad siya ng rent na 600. So, 2,016 less 600, meron na lang siyang 1,416. So, sa grocery niya is 300. So, 1,416 less 300, meron na lang siyang 1,116. Now, sa transpo niya is sabihin natin na 200, meron na lang siyang 916. Now, sa leisure niya, para sa sarili niya or yun, anong gusto niyang mga need bilhin from time to time, less natin ang, sabihin natin yung leisure is 200 na naman. Meron siyang 716 na natira. Ang tuition niya, hindi pa natin nasali. So, yung tuition niya, diba, medyo mahirap na guys. 716. So, big sabihin, kulang yung pangbayad niya ng tuition. So, kung ang pangbayad niya ng tuition ay kagaya sa amin, 1,000 per month, mahihirapan siyang kulang siya ng $300. So, pero yung $300, pwede niya tong uutang na naman sa mga kilala, sa mga friends. Guys, pautang ako, kulang ako, short ako ng tuition fee para mabayaran niya itong 1,000 na per month sa tuition. But, yung iba is, di ba sabi ko, every 3 months. 3 months, mali yung pagkasabi ko kanina na, nag-sample ako ng month, pero 2 months lang yun na Basta every 3 months, ba? Sabihin natin, pero kung yung tuition mo is every 3 months, so pwede mang ma-save ang 500 or 700 para pagdating sa bayaran ng tuition mo after 3 months is hindi ka malakihan, hindi ka mahirapan. Yun lang guys. So, yung reality is, mga Filipino dito, isa na ako doon, is nagpapadala sa Pilipinas, di ba? Yes. Dahil matulungin tayo, ang generous charot. Nagpapadala pa sila sa Pilipinas. Guys, sa totoo lang, here in Australia, yung mga calculation na pinagdi-discuss natin, di ba, nakita nyo na medyo mahirap i-budget yung financial. Pero may mga bagay na kailangan natin i-adjust. For example, itong leisure, kailangan natin iwala muna to. Like for me, hindi ako magastos, char. Pero magastos ako sa pagkain dahil mahilig ako kumain. Like, food is life talaga sa akin, guys. Sa totoo lang, mas worthy ako dahil nung pumunta ako dito sa Australia is unlimited yung work dito. Oh my gosh, ano yun? Maswerte ako dahil nung pumunta ako dito sa Australia, unlimited pa yung working hours. So, kaya nabayaran ko talaga yung tuition nung January hanggang June. Nabayaran ko talaga. Kaya ngayong July, medyo nakakahinga ako ng konti. Hanggang December. Kaya all glory and blessings belongs to our Almighty God. So, ngayon, sa mga papunta pa lang dito sa Australia, kaya ina-advise talaga namin na dapat financially ready talaga kayo, mentally and emotionally. Mentally dahil may stress ka, paano mo i-calculate yung financial mo. Emotionally dahil yung iba wala yung love life nila, joke. Malayo sa family, ganon. Financially dahil pagdating nyo dito, hindi nyo alam. Hindi natin alam kung pagdating nyo dito, makakahanap ba agad kayo ng trabaho? Or it takes time? Kasi usually it takes time. Guys, totoo, mahirap maghanap ng trabaho dito. Pero hindi ibig sabihin na walang trabaho. Mahirap maghanap, pero merong trabaho. Kailangan mo lang talaga ng tiyaga, sipag at tiyaga. Patience, you really need that 100% patience. Tapos, pakapalan ng mukha. Pakapalan talaga ng mukha. Pag, for example, nasa train kayo or
kahit sinong mga nakakasalamuha or nakita nyo ng mga Filipino. Guys, mababait ang mga Filipino dito. Mababait, promise. Tanungin nyo, pakapalan nyo lang talagang mukha na, hi, hello po. Charot. Hindi ganyan. Hello po. Filipino kayo? Ganon. Baka naman po, by any chance, may alam kayo na trabaho. Bago pa kasi ako dito. Ganon. Sige. Bigay ko sa yung number ko. Diba sa mga ganon na convo? Maraming Filipino na nagsasuggest and nagbibigay ng work, guys. Okay? Basta yun, pakapalan nyo lang talaga mukha nyo. Magtanong, mag-apply. Darating din ang araw na makakahanap kayo ng work. Tapos, isipin nyo naman kung nandito kayo sa Sydney, ang laki-laki ng lugar na to. Isipin nyo, grabe ba naman na kahit isang company, sa laki ng lugar nito, may kumpanyang magni-need talaga sa inyo. May kumpanyang dadating ang araw na mag-hire sa inyo. Okay? So, yun guys. Okay na nga ngayon dahil pagbalik ng work limit restriction is ginawang 48 hours per fortnight. Kasi, alam niyo, before, yung wala pang pandemic, yung mga working student, yung mga international student here in Australia is 20 per hours lang yung work limit restriction nila. 20, imagine 20. So, ang fortnight is 40. Yeah. 40 lang daw. Sabi nila. But, guys, correct me if I'm wrong ha. Basta yun ang, sa pagkakaalam ko. 40 per, pero, the thing is, kung nag-survive sila, yung mga students na yun, sa ganyang limitation ng work dito, ibig sabihin, tayo na nasa 48 hours, medyo malaki ng konti, kaya din natin yan. Kaya natin yan, guys. Okay? Isa pa, Filipino tayo. Ang Filipino is kilala na madiskarte, matyaga, tapos walang pagsubok na hindi natin inaatrasan. Kayang-kaya natin yan. So, sa mga nagdadalawang isip na pumunta dito, magdalawang isip na lang kayo, joke. Hindi, sa mga nagdalawang isip na pumunta dito, you guys, masasabi ko lang, i-attest nyo yung sarili ninyo. Kung kaya ko ba? Kaya ko bang ibaba yung pride ko sa mga klaseng trabaho na meron sa Australia? Kaya ko bang magkapala ng mukha? Kaya ko bang malayo sa family ko? Kaya ko na ba? So yun guys, itanungin nyo ang sarili nyo dahil walang makakasagot niyan kundi kayo lang. Dahil pagdating dito, diskarte lang talaga ang tiyaga. Tingnan nyo naman ako, para akong dito. Dear Charo, ang aming gastusin ngayon ay $2,000 a month. Dear Charo, wala nang natira sa salary ko. Pwede na akong interviewer. Kamusta ka ngayon? So, yun lang guys. Thank you so much and sana nasagot ko yung mga tanong ninyo. Again, mahirap pero kaya. Kayang-kaya. Dahil tayo ay Pilipino. By the way, aalis ako ngayon. Samahan niyo ako kung hindi pa kayo naboboard sa mukha ko. Samahan niyo ako dahil mag-unboxing tayo. May nagpadala sa akin ng bag and mag-unboxing tayo. Pero pupunta ako sa kabilang bahay. Kakalipat ko lang kasi dito sa bagong tinitirhan ko. So yung delivery nasa kabilang bahay pa. Kaya liparin na natin. Let's go! Guys, wait lang. Kailangan ko mag-change ng pants. Dahil tingnan nyo naman, ang luwag na Ganyan kaluwag, guys. Grabe yung pinayat ko. Grabe. Wait lang. I need to change. So, sa mga nagpaplano na, undecided na mag-apply ng international student here in Australia, pero hindi pa nila alam kung saan sila magsisimula, guys, Alphabet's Migration Agent can help you. They can assist you sa pag-process ng inyong papers papunta dito sa Australia. And ang kagandahan pa nila is free lang yung processing fee. So, ilalagay ko sa description box below
yung ano, para makapag-start na kayong mag-inquire kung saan kayong magsisimula. And yun. So guys, going na ako para sa ating package. And shucks, ang lamig. Sobrang lamig. Maling decision sa buhay to, guys. Ba't ba kasi ganitong sinuot ko? Kaya yan. So guys, mag-o-over na lang ako dahil hindi na kaya ng ate niyo ang lamig papunta doon. Anyhow, may jacket naman ako doon sa kabilang bahay. So yan yung gagamitin ko mamaya. So nakasakay na ako. Sorry. And dito ako sa likod. By the way, dito nga pala sa Australia, kahit nakaupo ka dito sa likod, need pa rin ng seatbelt. Lahat. Yan. Dahil kung walang seatbelt, mapafine yung driver ng $500. So, update. Nandito na ako sa kabilang bahay. Guys, ito na yung package ko. Ang laki. Charot. I-double check natin. Baka na wrong scent lang sila. Ay, so wag naman. Wag naman sana. Baka nagkamali lang sila. So here. Oh my gosh. City Blake, New York. Baka na wrong scent lang talaga sila. Is it for real? As in? Real na real? Wait. So now here from City Blake, New York. Let's open. Oh, I'm so excited. So here guys, when you open the box, it says here, designer handbags made in Italy, luxury leather. Oh my gosh, Lord. Wait. Oh, it's here. My heart is full. And I can't explain my feelings. Thank you. Thank you so much, City Blake, New York, for sending me this bag. It's here. Here. Oh my gosh! Ang ganda! Oh. So, yung kinuha ko pala na color is white and gold. So, this is Ava, 11-inch. So, here. And, let's see. Guys, to open this one is ganito. Nasa ganyan. See? Ang magnanakaw yung mahihirapan talaga ang magnanakaw. Kumuha ng mga City Blake, New York. It's 100% leather. So here, pati sa likod, meron siyang compartment dito. So yun guys, grabe, until now, I really can't explain my feelings. Like, my heart is full and look, ang ganda! And you know, sa dami-daming makipag-collab sa akin ay hindi ko talaga in-expect na mapapansin ako ni City Blake. Like, hindi ko alam ano yung pinaggagawa ko sa buhay ko para mapansin ako ni City Blake. Oh my gosh, City Blake, thank you so much. You know, like, literally speaking, this is my first ever luxury handbag. Like, literal na first, guys, kasi kahit gamit, kasi you know, hindi talaga ako, when it comes to spending mga luxury things, hindi talaga ako bumibili ng mga branded. Bumibili ako ng branded before, or kahit nandito ako sa Australia, but it's not for me, it's not for myself, kundi it's for my family, or pinapasalubong ko, binibigay ko para sa iba. Like, literal, until now, hindi pa ako bumibili ng mga branded things para sa sarili ko. And kahit sapatos, guys, ang daming Nike dito ng mga sapatos, hindi pa ako nakabili niyan, kahit isa sa sarili ko. Pero ngayon, binigyan ako ni City Blake ng luxury handbag. And isa talaga to sa pangarap ko. One of my dream na bilhin na bag. But, you know, naniniwala kasi ako na may tamang oras at, you know, sa lahat ng bagay, may tamang oras at tamang panahon.
So, yun. So, now, thank you so much, Teddy Blake. And the bag is really elegant. It looks elegant and look how pretty it is. Isn't it? Oh my gosh. Then, yun! Sa mga pupunta dito sa Australia, guys. Kayang-kaya yan. So, yun. I-base niya na lang sa akin. When it comes sa leisure, wala talaga ako masyadong gasto sa leisure dahil hindi ako, bumibili ng mga mamahaling bagay. So, to order a Teddy Blake New York, ilagay ko lang po siya yung shop link nila sa description box below. And you can also use my 30% discount para maka-discount ka. So, yan. Choose what you prefer and choose what you love. Thank you!